Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo bumabalik sa banal na misa para humingi at humiling ng basbas sa Diyos. Pero mas mababasbasan tayo, mas pagpapalain tayo ng Diyos kung susunod tayo sa Kanya ng may pagmamahal. Aminin natin, madalas sinasabi natin na mahal natin ang Diyos, pero patuloy pa rin tayo sa ating pagkakasala. Hindi ito tunay na pagmamahal. Dahil kung mahal mo ang Diyos, ang unang-una dapat gawin mo ay ipakita mong iyong pag-ibig sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang kautusan, ng Kanyang mga kagustuhan. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan sinundan lang natin ang ating sariling kagustuhan, kaya naman tayo napapahamak, tayo nasasaktan, at tayo nakakasakit sa ating mga kapwa. Naway tayo magpakumbaba para makita tayo ngayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria ang lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mo kaming magkaisa ng kalooban. Pagkaloob mo ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa namang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga hentil at ang mga Hudyo kasama ng kanilang mga pinuno laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa lupaing nasa palibot. At doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya't nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos ng anyong tao." Tinawag nilang Zeus si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa pagpasok ng lungsod ang templo ni Zeus. Nang marinig ng saserdote nito ang nangyari, nagdala siya ng pintong lungsod ng mga torong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo,
huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito na walang kabuluhan at manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon. Nang nakalipas na mga panahon, inayaan niyang sundin ang lahat ng mga bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan, hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas ang pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos, ang palaging winiwika? Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos, sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos, pagpalain ng lumikha ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan, samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Alleluia, 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 alleluia. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagpupuro ni Jesus na ating guro. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ay siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking mga salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol sa isang mister na malapit na pong mamatay. Siya po'y nakahiga sa kama, naghihingalo, pero bago po siya mamatay, tinawag po niya yung misis niya. At sabi niya, "Honey, meron akong ikukumpisal sa'yo. Hindi ko talaga matiis. Kailangan magtapat ako sa'yo." Sabi po nitong tao. "Pagpasensyahan mo na ako," sabi po nitong lalaki. "Nambabae ako noon at nagkaroon pa ako ng anak sa labas." Ito pong misis, sumagot, sabi niya, "Alam ko, kaya nga nilason kita paunti-unti," sabi niya. "Sorry ha, ako din magkukumpisal sa'yo." "Sige, rest in peace ka na," sabi niya. Mga kapatid, nakakatawa, pero may katotohanan. Pwede mong mahalin ang isang taong kinamumuhian mo. Di po ba? Pwede mong gawan ng masama ang taong minamahal mo. Amen? That is the truth. You can love someone and still hurt them. You can love someone and still be angry at them. Aminin natin yan. Di ba? Karanasan nyo din naman yan. Kayo pong mga may ka-relationship, yung mga may kajowa sa inyo. Minsan, sinasabi mo sa boyfriend mo, "Umalis ka nga dyan, nahiinis ako sa'yo." Pero pag umalis naman yung lalaki, hinahanap-hanap ng babae. Tinatawagan niya, tinetext niya, "San ka na? Miss na kita. Sorry na, bati na tayo." Ganon din po, di ba, sa inyong mga mag-asawa. Nag-aaway kayo, nagsisigawan, minsan nagiging very physical na kayo sa bawat isa. Pero kapag umalis yung isa, pag wala na yung isa, nung ginagawa, nung naiwan, umiiyak. Hinahanap yung umalis. Hindi mapakali. Mga kapatid, baka hindi nyo po alam ito. Maraming mag-asawa ang gustong maghiwalay. Pero mahal pa rin nila ang bawat isa. Meron pong pumunta sa akin, ganyan. Sinasaktan ng mister niya, minumura niya. Pero pagkatapos ng lahat ng pamamahiya na ginawa sa kanya, nabigla ako, sabi, "Pero Father, mahal na mahal ko pa rin siya." Mga kapatid, tandaan po natin yan. Minsan, yung minamahal mo, sasaktan ka. Amen? Ibig sabihin, minsan posible din na mahalin mo ang isang tao at sabay na kagagalitan mo siya. Minsan mahal mong isang tao, kaya mo magtanim ng sakit ng loob sa kanya. Sometimes the people that we love are the people that we hurt also. Ano po ang tinuturo sa atin nito? Na maraming pagkakataon sa ating buhay, hindi po sapat yung pagsasabi lang ng "I love you." Di po ba? Hindi po sapat ang salita. Kailangan sabayan mo din ng gawa. Mga kapatid, hindi po magtatagal anong mang relasyon o ugnayan kung puro lang kayo salita sa bawat isa. Amen? Marami pong relasyon ang nasisira hindi dahil walang pagmamahalan. Merong pagmamahalan pero wala lang pagpapakita ng pagmamahal sa tamang paraan. Halimbawa na lang po, kung meron po kayong sasakyan at sinabi mo, mahal mo yung sasakyan mo, subukan mo, sabihan mo yung sasakyan mo araw-araw, "I love you, mahal kita." At tanong po ba, aandar po ba yung sasakyan, yung kotse mo? Yes or no? No, hindi po. Kasi kahit na linisin mo yan, pabanguhin mo, pagandahin mo, bilin mo ng accessories, kung hindi mo naman nilalagyan ng gasolina, kung hindi mo naman pinipindot yung start o binubuksan na susi dun sa start button, di po aandar. Di po ba? Ganyan din po sa pagmamahal. Love is not just words. Love is proven through action. And love is a meeting of needs. Meron pong isang tao, umiiyak. Namatay po kasi yung alaga niyang pusa. Niyayakap naman po niya yung pusa niya, pinapakain, inaalagaan. Pero bakit po namatay yung pusa? Hindi po pinagamot nung may sakit yung pusa. Mahal daw pong pagpapavet. Kapatid, hindi po sapat na sabihin mo yung pagmamahal mo
kung pinapabayaan mo naman ang minamahal mo. Di po ba? At ganyan din naman po sa pamilya, sinasabi mo sa kanila, I love you. Pero kung wala kang oras, kung wala kang ambag, kung wala kang pakialam sa kanila, that is not true love. Here's the reminder for us today. Love is not enough. Hindi sapat ang pagmamahal na puro salita lang. Kailangan po nating maunawaan that the reality is we spell love differently. Iba-iba po ang tingin natin sa pagmamahal. Iba-iba po ang kahulugan ng pagmamahal para sa atin. Sa mga babae po, ano po kayang spelling ng love sa kanila? Para po sa mga kababaihan, love means affection, pagsuyo. Kapag hindi mo sinuyo ang babae, magtatampo yan. Amen? Sa mga lalaki naman po, ano ang spelling ng love? Ano pong ibig sabihin ng pagmamahal sa kanila? Ito po ha, po mga babae, tandaan niyo. For men, love means respect, paggalang. Kahit na anong gawin mo sa lalaki, basta't respetuhin mo lang siya, basta't galangin mo lang siya, sapat na. Para sa Diyos, ano po ang love para sa Diyos? Ano po ang ibig sabihin ng pagmamahal para sa may kapal? Hindi po ito feelings, hindi po ito salita lang. For God, love is obedience. Yan po ang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa ating nabasang Ebanghelyo. Pinahayag po niya, if you love me, you will receive my word, you will keep my commandments. Ganun lang po. Hindi lang yung tinatanggap natin ang kanyang kagustuhan, ginagawa pa natin ang kagustuhan ng Diyos, ang mga utos ng Diyos. Mga kapatid, ito po kasi ang problema. Madalas, mahal natin ang Diyos, pero hindi natin siya sinusundan. Di po ba? Bakit? Kasi minsan o madalas, ang sarili lang natin ang ating minamahal. Aminin natin. Kaya minamahal lang natin ang Diyos kasi ginagamit natin ang Diyos. Amen? Pero kapag hindi mo na kailangan ng Diyos, ang tanong, mahal mo pa rin ba siya? Be honest with yourself. Can you say that you love God even if you don't need anything from God? My dear friends, you cannot say, I love God and still disobey Him. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo siya, pagkakatiwalaan mo siya, isusuko mo ang sarili mo sa Kanya. Amen? At bakit mo susundan ang Diyos? Kasi siya lang ang nakakaalam ng tunay mong kailangan. Kasi siya lang ang makakapagpuno ng mga kakulangan mo sa buhay. Kasi siya lang ang nakakaalam sa'yo. Siya lang ang merong pagmamahal na hindi ka sasaktan. Naghahanap ka ng perpektong pagmamahal, hindi mo makikita yan sa ibang tao. Ang ganap, ang buo, ang perpektong pagmamahal ay tanging mararanasan mo yan sa Diyos. Amen? Marami pong pagmamahal sa mundo, pero isa lang pong pagmamahal ang sapat para sa atin. At yan ang pagmamahal ng Diyos. God's love is enough for us. God's love is enough to satisfy you. God's love is enough to give you peace and joy in your life. Kaya tandaan po natin ito, bago ka magmahal sa iba, umpisan mong mahalin at sundin ang Diyos. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay makakapagpuno sa iyo. At pag puno ka, makakapagpuno ka din sa iba. Kapag wala kang pagmamahal galing sa Diyos, magiging kulang ka, magiging magulo ang iyong buhay, at makakasakit ka sa iba. So, for a more blessed life, love the Lord, follow God, and obey Jesus. At makikita mo, magiging ganap buo, perpekto ang buhay mo, magiging payapa ang puso mo, at magiging totoo ang pagmamahal mo sa iba. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway isabuhay, ang diwa ng Ebanghelyo
at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magsikap at itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ang mga mahina at mahirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihang ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Amang makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at buksan ang aming mga puso upang tanggapin at ibigin ang aming mga kapatid na nangangailangan. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay at kapurihan niya at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan, ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mo sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalulugdan. Ito nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ang inihahain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Magkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuwi niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na mapagtuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadalak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para magbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay naganak. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, minahal ka ng Ama, umuwi ka sa Kanya,
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. My dear friends, remember that we spell love differently. Iba-iba po ang kahulugan ng pagmamahal para sa atin. Para sa mga babae, love is affection, pagsuyo. Para sa mga lalaki, love is respect, paggalang. Pero pagdating sa Diyos, kung gusto mong mahalin siya, isa lang ang kahulugan ng Diyos sa pagmamahal. Pagsunod. Palagi nating naririnig ang mga kautusan, kagustuhan ng Diyos sa banal na misa pag tayo nakikinig sa banal na kasulatan. But to hear God's will is not enough. We should follow God's will. Dahil ang pagsunod sa kanyang kagustuhan at kautusan ay para din naman sa atin. Naghahanap tayo ng ganap na buhay. Ang ganap na buhay ay sa pamagitan ng pagmamahal sa Diyos. Paano mo ipapakita ito? Hindi lang sa pagsabing mahal mo ang Diyos, hindi lang sa pagpupuri sa Kanya, pero naway araw-araw magsumikap ka na sundan mo ang Kanyang mga kautusan. 10 na lang ang utos ng Diyos. At ginawa pong 2, sinimplihan pa ng ating Panginoon. Hindi pa natin magawa. Di po ba? Napakadali na lang to love God and to love our neighbor. How can you love your neighbor? Just be kind. Just be generous. Just don't hurt others. Pero kahit yun na lang, di pa natin magawa. Di po ba? Pero magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Kaya minsan pa, hilingin natin ang kanyang pagpapala. Sabihin natin, your love, O Lord, is enough. Sapat na ang pagmamahal mo. Dahil kung hindi ang pagmamahal ng Diyos ang hinahanap mo sa iyong buhay, pupunuin mo ang iyong loob sa mga bagay na lumilipas. Yan, nakakasakit ka sa iyong kapwa, naghahabol ka ng pera, ng kapangyarihan. Mga kapatid, unahin mong hilingin ang pagmamahal ng Diyos. At ano man ang dumating sa iyong buhay, bonus na lang. Kaya palagi tayong magpasalamat sa pagmamahal, pag-ibig ng Diyos at ang tanda na minamahal ka niya, iyong buhay ka pa. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sakit.